Ah, magandang araw mga kapatid, magandang gabi diyan sa Pilipinas at magandang tanghali naman dito sa London at kung saang dako pa ng daigdig, magandang umaga sa inyo, magandang gabi sa inyong lahat at maraming salamat sa wini-welcome ko kayo ang lahat na nakikinig sa gawaing ito kung saan man kayo naroroon. Sana ay patuloy-patuloy kayong makikinig sa mag-join kayo palagi sa gawain ito. At maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig, nagsusubscribe sa gawain ito sa church, dito sa Church of God in Christ Jesus. Ngayon mga kapatid, uh, binabati ko yung lahat ng mga subscriber at sa lahat ng mga nakikinig dito sa gawain ito. Ngayon mga kapatid, tatawagin natin sa opening prayer si Sister Shirley. Tayo po'y manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Dahil kayo ang Diyos na buhay at Diyos na walang hanggan. Wala po kayong katulad, Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, ay tinataas ko po, Panginoon, ang bumubuo ng gawain ito. Kami po, Panginoon, ay nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon, dahil kayo po ang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po'y lumalapit at patuloy na humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Panginoon, sa aming mga kahinaan, Panginoon. Linisin mo po kami, Panginoon, upang kami karapat-dapat na lumapit sa iyo, Panginoon, sa araw na ito, sa araw ng mga darating, Panginoon. Panginoon, itinataas ko po pa sa iyo, Panginoon, ang aming mahal na kapatid na si Brother Albert, Panginoon. Gamitin mo po siya, Panginoon, at bigyan ng talino ng galing sa iyo, Panginoon. Ang mga bumubuo nito, Panginoon, ang lahat ng mga nakikipag-isa sa gawain ito, Panginoon, ay tinataas ko sa iyo, Panginoon, at bigyan mo po kami, Panginoon, ng talino at mga magandang kabuhayan, Panginoon. Kaya, Panginoon, nasa sa iyo, Panginoon, ang aming katagumpayan, ang aming buhay, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga kapatiran sa Pilipinas, Panginoon. Harinawa, Panginoon, na sila ay patuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang aming mundo, Panginoon, ay iyo po itinataas ko po sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, nasa sa iyo, Panginoon, at ang lahat ng aming nangyayari sa buong mundo ito, Panginoon, ay kayo po ang aming inaasahan, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon, ay kayo po ang nakakaalam. Kaya, Panginoon, kayo po ay maawat mahabag sa amin, Panginoon. At ang lahat ng mga nakikipag-isa sa gawain ito, Panginoon, ay ipong bendisyonan ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. At kaya ka, Panginoon, kami po ay handang sumuko sa iyo, Panginoon, na nakakaalam sa iyo ng iyong banal na salita, Panginoon, ay kami po, Panginoon, ay tinataas namin ang bawat isa sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon, at kami po, Panginoon, ay iangat ninyo po, Panginoon, sa kahirapan, Panginoon. Ganon din po ang mundong ito, Panginoon, na nawa, Panginoon, ay magkaroon ng katiwasayan ang buong mundo, Panginoon. Kaya, Panginoon, kayo po ang aming inaasahan. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon. At kayo po ang kasagutan ng lahat ng ito, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal at awa at ang katalinuhan ay pinagkakaloob mo sa aming mga kapatid, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ang aming kapatid na si Brother Albert, Panginoon. Handa po kaming sumuko, Panginoon. At nawa ito po, Panginoon, ang buong mundo, ang mga taong nilalang po, Panginoon, ay sumuko na sa iyo, Panginoon. Dahil dumarating na ang iyong pagbabalik dito sa mundo, Panginoon. Kaya, Panginoon, tulungan mo po kami. Tulungan mo po ang tao dito sa buong mundo na magkaroon ng katiwasayan sa buhay, Panginoon. At lumapit sa iyo, Panginoon. Makilala kayo, Panginoon. Sa pamamagitan ng gawain namin ito, Panginoon. Kayo po ang aming inaasahan, Panginoon. Kaya, Panginoon, tulungan mo po silang lahat
na mabago ang kanilang mga layunin sa kanilang buhay, Panginoon. Hindi sa mundo, kundi sa iyo, Panginoon, na lumapit at magkaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Kaya ako, Panginoon, dinadalangin ko pong lahat ng mga tao dito sa mundo na ang lahat, Panginoon, ay magbago sa iyong pangalan, sa iyong kapangyarihan, sa lahat ng mga pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Kami taos pusong nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa walang hanggang pagmamahal mo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa iyo, Panginoon. Ipurin mo po, Panginoon, ang tao sa buong mundo, Panginoon. At kayo po ang aming inaasahan at kayo po ang lahat sa aming buhay, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Psalm chapter 1, verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of the sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Go on. Magandang araw po mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Unang-una po sa lahat, ako po nagpapasalamat sa ating Panginoon at tayo po ay muli ay narito sa kanyang banal na gawain. At ako po ay nagpapasalamat din at ako po ay binigyan naman niya ng pagkakataong pagbahagi o makapag-share ng kanyang banal na salita sa lahat na nakikinig at papasalamat po ako sa patuloy na paggamit sa akin ng Panginoon. At sa awa po naman po ng Diyos ay wala po akong trabaho ngayon kaya
napapaglabanan na rin yun yung mga bagay na isa po kasi yun sa nakakapigil sa pagdalo sa bagawan, yung paglaklak ng trabaho, parang nagiging priority. Pero, ika nga po, sige-sige lang. Ang akin pong ibabahagi sa inyo ay mula po sa aklat ng, ito po ay ayon sa isang way ng patungo sa kaligtasan. Ito po sa aklat ng Galatians chapter 5. Ito po sinasabi sa verses 1 hanggang 13 to 23. Ang sabi po rito sa verse 1, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Sa 13, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mga glingkuran kayo, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa makatuwid ay dito, iibigin mo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Ngunit kung kayo-kayo rin ang nakakagatan at nangagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo ay mga glipulan sa isa't isa. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo sa Espiritu, ayon sa Espiritu, at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Datapwat kung kayo pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga magsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Datapwat, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ito ang mga salita ng Diyos. Mga kapatid, 2,000 years ago, simula po nung dumating ang ating Panginoong Hesukristo, ay dumating na po sa sanlibutan ang kaligtasan. Ito po ang sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Tayo po mga tinawag, unti-unti po tayong nahuhubog na sa unti-unti po tayong nahuhubog kung paano natin makikilala ang Diyos at kung paano tayo talagang maniniwala sa Kanya. Kasi hindi po natin mapapaniwalaan ang Diyos kung hindi po natin naririnig ang Kanyang mga salita, kung hindi po na ipapaliwanag sa atin ang ayos sa Kanyang mga banal na salita. Hindi po natin po pwede sabihin mahal natin ang Panginoon o tayo ay naglilingkod ng tapat sa Panginoon kung hindi natin alam
kung ano ang kanyang mga pinag-uutos sa atin. At ito nga po yung binanggit ko dito ito nga po nakasulat actually, ito po yung nakasulat sa Galatian, ito po yung aking binasa. Tatama ko lang po, hindi po ako nagbanggit ito, ang Panginoon Diyos. Ito po ay aking lamang binasa, ito po mga ini-indicate dito na nasa doon po ak- sa verses 20, ang sabi po rito ay pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi. Siguro naman po wala tayong pagkakampi-kampi rito. Doon po sa malaking grupo, marami po roon. Mga pagkakabaha-bahagi, marami rin po pagka malaki yung grupo at hindi po ah, biblical yung aral, nagkakaroon po, nabubuo po yung mga yon. Mga hidwaang pananampalataya, dito po nagkakaroon ng kakatisuran na pagka po nakabasa ng Biblia doon sa isang grupong hindi naman po talaga purong Kristiyano, parang natitisod po sila. Mga kapanaghalian, mga paglalasing. Itong po paglalasing, ako po ay bilanggo nito nung araw. Mga kalayawan, at mga katulad nito tungkol sa mga bagay nito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad ng aking pagpapaalala ng una sa inyo, na mga magsisigawa ng mga gayong bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Hindi pala po tayo makakapagmana ng kaharian ng Diyos o hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos kung tayo po ay may mamimiss sa kanyang mga ipinag-uutos nito. Hindi lamang mo ito sa marami po sa aklat ng buhay ang ipinag-uutos sa atin ng Panginoon. Hindi lamang po yung kaya po tayo nadalo sa gawain, nasali sa isang grupo ng gawain ay tayo may problema, may suliranin. Ngunit pagka nawala na po yung suliranin, nakakalimutan na po natin ng Diyos. Ah, actually, kami po ay dumaan sa ganyan na tumatawag lang sa Diyos pagka may problema. Ngunit ang pinanghahawakan ko po pagdating po doon sa mga blessing, sa mga biyaya, at sa mga problemang walang katapusan, lalo dito sa sanlibutan. Tayo po kasi, pag nawalan ng trabaho, siyempre, ang ating pong ikinabubuhay dito, kung wala po tayong kita, hindi po tayo mabubuhay. At yan nga po yung aking pinaglalabanan sa ngayon, sapagkat siyempre, ako po nagtatrabaho, ah, pagka naalok ako ng ganong biyahe, medyo napaprioritize ko po yun. Nakakalimutan ko po yung gawain. Ito po ay totoong nangyayari sa aking buhay sa ngayon. Ngunit unti-unti ko po yung paglalabanan. Nagtatanong ako sa aking asawa, nag-aasa po sa aking asawa. Si Brother Albert naman nung araw, kasi pinagtatawagan ko yan pag ako may mga suliranin. Ngunit alam ko, busy na rin siya ngayon sa trabaho, sa kanyang pamilya. Lumaki na yung kanyang pamilya. Pero napapagnilayan ko yon at naipapaabot sa akin ng Banal na Espiritu na dapat unahin ko pa rin yung panawagan sa akin ng Diyos sapagkat doon nga po sa nakasulat sa aklat ng totoo po yun na doon po sa nakasulat sa aklat ng Mateo. ah Babasahin ko po sa inyo sa aklat ng Mateo 6:33. Ito po ang sabi. Datapo at hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay parang idaragdag sa inyo. Totoo po yun, pagka po inuna natin ang ating Panginoon, lahat po ng ang ating mga suliranin, yung mga ating alalahanin para sa araw ng bukas ay nawawala po yun. Pero nawawala po yun. Hindi po natin dapat alalahanin sapagkat hindi po naman po natin binabanggit. Iniisip pa lang po natin ay alam na po ng Panginoon na yun, kung ano po ang ating mga pangangailangan sa ating katatayuan dito sa sanlibutan. At ako po ay nagpapasalamat at kami po ay
hindi naman po yumayaman pero financially unti-unti pong nawawala yung aming mga suliranin. Ah, hindi na po kami dati-dati po nangungutang kami kung saan-saan sa mga kampanya, kung sa mga lending sa bangko. Ngayon po hindi na kami nangungutang. Ako nangungutang pa rin doon sa asawa ko pero sa hindi na po kami ngayon. Yan po isa kong patotoo na wala na po kaming dinadalang suliraning gano'n. Hindi ko po alam sa aking mga kasambahay, sa aking mga pamilya, sa aking mga anak kung meron silang mga pero ini-encourage po namin ang aming mga anak na sumama sa atin, mag-join, makinig ng salita ng Diyos, hindi man sa atin kung saan ko magbasa sila ng Biblia. Pero may mga ang katuwiran ko po kasi may edad na rin sila, may mga edad na, may mga isip na rin. Hindi na rin namin sila pinipili kung ayaw nila. Pero experience namin mag-asawa ay talagang nalampasan po namin. Yan, may mga kapatiran tayo makakapagpatunay na nung panahong kami nagigipit, makakapanghiram kami. At may mga tumutulong din sa amin nung araw. Yun po hindi namin nakakalimutan. Pero yun po isang patunay na talaga ang Diyos kumikilos sa bawat buhay na tumutugon sa kanyang panawagan at sumusunod sa kanyang pag-uutos. Hindi man po 100% pero ika nga po ay bit by bit, yung step by step na unti-unti na napapaglabanan mo o napapagnilayan mo ang kanyang mga salita, kagaya nga po rito sa kaligtasan. Matagal na pong ibinigay sa atin ang kaligtasan nung pa pong dumating ang ating Panginoong Jesucristo, yung nga pong binasa ko sa John 3:16. Pero ito po yung mga, ito po sa Galatian, ito po kung tawagin, ito po mga espiritu ng laman. Ito pong binasa ko rito. Ito po yung ating pagnilayan kung saan po tayo nakababahagi dito. Hindi man, kasi mahirap po yung isa lang o dalawa lang yung ating pagsisikapang maalis sa ating sarili. Sapagkat marami po tayong panahon, hindi man po, kung tayo po yung magugugol talaga sa salita ng Diyos, sa pakikinig, ay marami po tayong matututunan, marami po tayong malalaman. At sabi ko nga po, hindi lang po ito yung mga bagay na dapat nating matutunan, marami po. Pero ito lamang po yung binasa ko sa ngayon at ito lang po yung ipinagkaloob ng banal na espiritu na ito po mga babasahin ko po uli sa inyo. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan. Yung pong pakikiapid, marami na kahit saan lugar, marami na dito sa sanlibutan, marami na ngayong mga lumalabas na kung ano ng mga klase ng pagdating sa mga pakikiapid. Mga karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, ito po, mahalaga po ito. Tinuturo po sa atin ng banal na kasulatan kung paano ang tunay na pagsamba sa Diyos. Yun po sa aklat na nakasulat din po yun sa aklat ng Juan. Ah, Pagsamba sa Diyos, ang pangkukulam, mga pagtataniman, yun po yung mga galit sa bawat isa, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi. Siguro naman nga po, wala tayong pagkakampi-kampi rito, mga pagkakabaha-bahagi, wala rin tayo rito. Ang mga hidwaang pananampalataya, ito marami po ito, nasa sanlibutan, marami pong klaseng mga nalabas na iba-ibang mangangaral. Nakakapanood po ako ng mga mangangaral na maganda naman po yung mga salita, hindi naman po sila nagsasalita ng nakakasakit ng damdamin, pero parang hindi po biblical din yung aral. Kasi galing din po sa sarili yung ipinaliliwanag nila. Mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga tulad nito. Tungkol sa mga bagay nito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo
na mga bagay na nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi makapagsisipagmana ng kaharian ng langit. Doon po sa verse 22, ang sabi po rito, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ito para po yung bunga ng banal na Espiritu, yung pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, papahinuhod, kagandahan loob, kabutihan, pagtatapat. Alam niyo kung minsan, siyempre, talagang mahirap din po yung, pero siguro may pagbabago. Sabi ko nga sa aking sister o sa aking may bahay, parang hindi bagay sa akin yung parang mabait. Parang hindi bagay sa akin sarili, sa akin kuwan, parang siyempre, kilala ko yung sarili ko eh. Sabi ko parang 'pag mabait ako parang mamamatay na ako, eh, parang katapusan na ng aking buhay 'pag ako'y babait. So, naisinabi ko sa kanya, parang parang hindi ko tanggap, eh, kasi kilala ko po kasi yung aking sarili. Kaya pagka yung mga bagay na ganyan na mapapag-usapan, yung itong nakasulat dito, yung mga pag-ibig, yung kapayapaan, nagkakaroon na po ng konting kapayapaan sa buhay, tumatanda. Na nag-aalala rin pero unang pasalamat ko po sa Panginoon, yung aming pong health. Ako po nagpapasalamat din sa ating mga kapatid na nananalangin. Yung health po namin ay talagang stable na. Yung katawan ko na lang sa akin sarili po. Yung po sa akin diabetes kasi, nag-a-adjust yung aking katawan doon sa mababang level ng blood sugar. Dati po kasi 11, pinakamababa nung araw 7.58. Ngayon po nasa 5.2 na lang. So naroon na po, yun na po yung pinaka-average ng kwan. Eh, nag-a-adjust po yung katawan ko, kaya kung minsan, may panahon na pag ako'y nag-alis ng salamin, pag ako nakasalamin, pag nag-alis po ako noon, nahihino ako. Nag-a-adjust pa po yung aking sarili, pero nandun na po, unti-unti pong inaalis ng Panginoon, inaayos niya yung tungkol sa aming health mag-asawa. Um, ito lang po mga kapatid ang aking maibabahagi sa inyo at maraming maraming salamat po sa inyo lahat. God bless us all. Maraming salamat, Brother Randy. Ngayon naman, ating tatawagin si Brother Albert sa kanyang magagandang balita na galing sa ating Panginoong Hesus. Magandang araw po mga magandang araw po mga minamahal na magulang at kapatid. Magandang hapon dito sa ating mga kapatid sa UK at magandang gabi naman sa ating mga kapatid sa Pilipinas. At sa lahat ng mga tao na maaring makakita ng gawain ito, magandang araw po sa inyo lahat at dalangin ko po na bawat isa sa atin ay magtaglay ng kapayapaan, kagalingan, pag-asa, at pagtatagumpay sa ating buhay espiritual at maging matatag sa ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo. Ang kapayapaan po ng Diyos ang siya maghari sa bawat isa sa atin. Sa ibinahagi po ng ating minamahal na kapatid, si Brother Andy, sa aklat po ng Galatia chapter 5. Sa verse 1 po, sinasabi po rito na ganito. Galatia chapter 5. Galatia chapter 5. Verse 1. Ito po. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin.
Alam po ninyo, sa unang bahagi ng ating buhay, ay totoo po yun kasi nakalagay po sa Biblia talagang tayong lahat ay alipin. Alipin ng ano? Alipin ng kasalanan. Wala pong maaring tumanggi sa bawat isa sa atin na talagang tayo hindi nagkakasala. Lalo na po sa unang bahagi ng ating buhay. At kung ating pong sasabihin na hindi tayo nagkakasala, ay kumukontra po tayo sa sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat ang banal na kasulatan ay sinasabing tayong lahat ay nangagkasala. Basahin nga po natin dito sa aklat ng aklat po ng Roma chapter 3 verse 23. Ito po sinasabi. Kung sasabihin po natin tayo sa mga unang bahagi ng ating buhay at hanggang sa kasalukuyan ay hindi nagkakasala, sabi po ng banal na kasulatan sa aklat ng Roma chapter 3 verse 23, sapagat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, pinatutunayan ng banal na kasulatan, lahat. Pagka sinabi pong lahat, wala po itinatangi. Kayo, ako, lahat ng tao. Kasi sabi rito, sapagkat ang lahat, walang itinatangi, lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, itong salitang ito ay challenge to everyone na nagsasabi na hindi siya nagkakasala. Nagkakasala po. Kasi sinasabi ng banal na kasulatan. Dito po sa aklat ng 1 John, sinasabi po rito, ay ganito. Sa 1 John chapter 1 verse 6, kung sinasabi natin tayo'y, ayon, ay hindi pala. Ito, verse 8 po pala. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Ayan. Ang sabi rito, tayo tinuturuan ng banal na kasulatan, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, kaya ito po kaugnay yung Roma chapter 3 verse 23, lahat ay nagkasala, walang itinatangi. Kaya naman sumulat si Saint John dito sa 1 John chapter 1 verse 8, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Patunayan nga natin sa ating sarili. Itanong natin sa ating sarili, tayo ba hindi nagkakasala? Tayo ba hindi nagkasala? Wala po palagay kung makakapagsabi na tayo hindi nagkakasala sa isip, sa salita, sa gawa, kahit yung mga minor sin. Kasi merong sin unto death at sin not unto death. Merong kasalanan na ikamamatay at meron namang kasalanang hindi ikamamatay. At yung pong kasalanang hindi ikamamatay, yung po inagaganap sa buhay ng kahit na mananampalataya na kagaya natin. Kuminsan tayo napapabiglang magsalita. Kuminsan yung ating isip, nagkakasala tayo. Kuminsan napapabigla yung ating action. Nagkakasala tayo, pero hindi naman kasalanang that leads on to death. Kundi kasalanang tawag dito, anong kasalanan yun sa wikang sa Catholic, yung merong kasalanan ganun na hindi ka mamatay. Yun dahil sa kabiglaanan natin. Hindi natin sinasadya, pero nagawa natin. O di kaya kasalanang
dahil sa hindi pa naman natin alam yung sinasabi at kautusan ng Diyos, nagagawa natin yun. Nasa labas ng pananampalataya po yun. Yun po yung lahat pinapatawad ng Diyos eh. Kahit na ikay pumatay, nagnakaw, nanampal ng tao, nanirang puri ng tao, as long as you are outside the law of God, napapatawad po yun ng Diyos. Kahit na mamatay tao, ay napapatawad ng Diyos. Basta hindi ka pa nakakarinig ng aral ng salita ng Diyos. Pero pag yun po ay narinig na natin na aral ng Diyos at ginawa pa rin natin, ay wala na pong kapatawaran doon kasi alam mo na ang batas pero talagang totally nilabag mo, ay nagkakasala na tayo ng walang kapatawaran. Pero kung ito po ay nasa labas ng batas ng Diyos, kagaya po ng sinasabi rito sa 1 Timothy chapter 1 verse 13, naganap po ito kay St. Paul eh. Matindi po ang kasalanan ni St. Paul. Pero sa kabila ng lahat, pinatawad siya ng Diyos. Bakit? Ay kasi wala pa siyang aral ng Biblia eh. Hindi pa niya alam ang ebanghelyo ni Kristo. Ito po ang sabi ni St. Paul in his first letter to Timothy. 1 Timothy chapter 1 verse 13. Ang sabi po ay ganito, bagaman ng una ako'y naging mamumusong at mang-uusig. Ay sino po ba inusig niya? Yung iglesia ng Diyos, yung inusig po ni Pablo. Yung mga Kristiyano, kung babasahin po natin sa Acts chapter 9, ay kumuha siya ng sulat sa mga punong pari upang tugisin ang mga Kristiyano, ibilanggo, ang iba'y pinapatay niya. Bata o matanda, babae at lalaki. Ganyan po kalupit si St. Paul. Pero siya po'y tumanggap ng kapatawaran. Bakit po? Kasi ito nga po ang reason. Bagaman ng una ako'y naging mamumusong at mang-uusig, mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat siya ay ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. So yung po palang kasalanang nagawa ni St. Paul sa unang bahagi ng kanyang buhay ay matindi. Pero tumanggap po siya ng mercy o kapatawaran sa Diyos. Bakit po? Kasi wala po siyang aral ng ebanghelyo ni Kristo. Yung po palang tao na nasa labas ng aral ng ebanghelyo ni Kristo, napapatawad po yun ng Diyos. Napapatawad po yun ng Diyos. At yun po ang dahilan kung bakit bumaba si Kristo. At binasa nga ni Brother Randy yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. So, yun nga pong ibinaba ng ating Panginoon Jesucristo upang iligtas kayo, ako, tayong lahat. Dahil nung unang bahagi ng ating buhay, hindi natin alam yung ebanghelyo ni Kristo. Kaya nga po tayo napapatawad, kagaya rin ni St. Paul. Kaya mahalay, at kahit po naman tayo Kristiyano na, nakakakumit pa rin tayo ng mga, sabi nga sa Catholic, venial sin. Venial sin, yung kasalanan na napapatawad. Yun po, kasalanan na napapatawad. Kaya sabi ni Saint John in his letter to 1 John chapter 1 verse 8, kung sinasabi natin na tayo hindi nakakasala, ay ginagawa natin sinungaling ang ating sarili. Kaya yung nagsasabing hindi siya nakakasala, lumalabas, nagsisinungaling siya sa kanyang sarili. Kaya sa pasimula ng gawain, inaamin ko lahat ng aking mga nagawang pagkukulang at pagkakamali.
Kasi hindi naman natin madadaya ang Diyos. At kung ating sasabihin hindi tayo nagkasala, dinadaya na lang natin ang ating sarili. Masama po kasing dayain ang ating sarili. Pag dinadaya na natin ang ating sarili, my dear brothers and sisters, lahat na ng tao pwede nating dayain. Pwede mong dayain ang magulang mo, ang kapatid mo, ang asawa mo. Pwede mo nang dayain yan. Kasi kung yung mismo sarili mo, nadadaya mo eh. Balik nga natin uli yung 1 John chapter 1 verse 8. Ayan. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili. At ang katotohanan ay wala sa atin. O meron pa rin isang paraan ng pagdaya sa sarili. Ito sa pagsasabi ng hindi ka nagkakasala, dinadaya mo yung sarili. Pero meron pang another kasalanan na nakukumit ang tao na dinadaya niya ang kanyang sarili. Gusto niyo malaman, my dear brothers and sisters? Sa aklat po ng Santiago chapter 1, chapter 1, yan chapter 1. Ano wala ako? Chapter 1, verse 22. Ito po sinasabi ni San Santiago. Datapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. So, ito po pandaraya rin sa sarili. Pag ikaw ay nakinig ng salita ng Diyos, pagkatapos hindi mo naman tinutupad, sabi po ng banal na kasulatan, isa rin pong pandaraya sa sarili. At kagaya po na nasabi ko sa inyo, pagka ating nagagawang dayain ang ating sarili, abay lahat na ng tao pwede nating dayain. Kasi kung ang mismo sarili natin nadadaya, ay kahit na sinong mga taong nakapaligid sa ating buhay, pwede mo nang dayain. Hindi ka namang hihinayang na dayain. Bakit po? Ay kasi nga, ang example yung sarili mo. Kaya meron pong dalawang klase ng pandaraya sa sarili. Una, yung hindi mo pag-amin sa kasalanan, dinadaya mo ang sarili. 1 John chapter 1 verse 8. Ikalawang pandaraya sa sarili ay yung sa aklat ng Santiago chapter 1 verse 22. Kung tayo po ay dapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Kapag ka po pala kayo nakinig ng salita ng Diyos at hindi ninyo ikinakapit sa inyong buhay, dinadaya lamang pala natin ang ating sarili. So, mari itanong natin sa ating sarili, huwag kang magnanakaw. Ikaw ba talaga hindi nagnanakaw? O baka kumukuha ka ng gamit ng iba? So, dinadaya mo lang ang iyong sarili ayon sa kautusan ng Diyos. At mahirap po, kapag nilalabag natin ang kautusan, kahit na maraming kautusan kang tinutupad at meron ka namang isa na nilalabag, ay hindi ka rin nagiging karapat-dapat sa Diyos. Ito po ang sabi sa aklat ng Santiago chapter 2 verse 10. Ito po. Yung pala nakikinig ng salita ng Diyos. Pagkatapos hindi mo tinutupad, ay dinadaya mo pala yung sarili. Kahit na masunod mo ang 99 na kautusan, kung nga ika-100 kautusan hindi mo tinupad, hindi ka pa rin papasapala sa Diyos. Ito po sinasabi sa Santiago chapter 2 verse 10. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa,
ay nagiging makasalanan sa lahat. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa buong kautusan. So, yung total observance or total obedience to the Word of God ay kailangan, my dear brothers and sisters. Hindi natin maaaring sabihin, mahal natin ang Diyos at tayo talaga sumusunod. Nagnanakaw, hindi ka nga nagnanakaw. Ay nagchichismis ka naman, sinisiraan mo yung kapatid. Ay ganun din po, hindi rin po tayo talaga papasok sa kaharian ng Diyos. Ano po ang ibig sabihin ni San Santiago rito? Dapat po lahat ng mga aral na ating naririnig, isabuhay. 100% obedience to all the commandments of God. Yan po ang pagiging ganap sa paningin ng Diyos. At kung tayo po naman nakakagawa ng napabigla tayo, nakasala tayo, nakapag-chismis ka, na-chismis mo isang kapatid sa kabiglaanan, ay may kapatawaran po naman yun dahil yun naman anong tawag nun? Venial sin ba yun? Sa Catholic na dictionary, yung kasalanang napapatawad. Kaya nga po tama ang sabi ni San Juan sa kanyang sulat sa 1 John chapter 1 verse 8. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling tayo sa harapan ng Diyos. Pero meron pong kasalanang may kapatawaran at meron namang kasalanang walang kapatawaran. Yung po kasing may kasalanang may kapatawaran, napabigla ka, nakagawa ka ng kasalanan na hindi mo naman talaga intensyon, ay napapatawad po yun. Napapatawad po. Kung baga man ikaw ay lumabag, nalabag mo, pero dahil sa kabiglaanan, nagawa mo, may kapatawaran, my dear brothers and sisters. Pero meron po sinasabi sa Biblia na mga kasalanan walang kapatawaran. Kung babasahin po natin sa aklat ng Hebrew, chapter 10, ayan, chapter 10, verse 26, ito po yung mga kasalanang walang kapatawaran. Ito po sabi, sa Hebrew chapter 10, verse 26, sapagkat kung ating sinasadya, anong ibig sabihin po ng sinasadya? Nalaman mo na, sinabi ng Diyos, huwag ka magnanakaw. Sinasadya. Kung baga man nasa isipan mo yung salita ng Diyos, na huwag gagawa ng masama, ay ginawa mo pa rin, matigas talaga ang ulo mo. Sinasadya mo na ito. Yun po ang walang kapatawaran. Ito po sabi ng banal na kasulatan, Hebrew chapter 10 verse 26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, o nakarinig ka na ng salita rin ng Diyos dito, ayan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Ibig sabihin, kahit ipagdasal mo pa siya, kahit magdasal ka pa, hindi na pakikinggan ng Diyos yun. Bakit po? Ay talagang tahasang nilalabag mo alam mo Pero bakit mo pa ginawa? Ayun. Pero kung sa kabiglaanan, napabigla ka, hindi mo naman talaga intensyon, ay nagawa mo, meron pong kapatawaran. Ayan po sinasabi, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Maghihintay ka na lang ng judgment day. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom
at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ngayon, ikinwento po ni St. Paul ang lumang tipan kung paano ipinatutupad ang batas. Ang sabi po sa 28, ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Gaano kayang higpit? Naku, mas mahigpit pala yung sa New Testament, ang Panginoong Jesucristo. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos? Pagkapalatahasang nilalabag mo, niyuyurakan mo si Kristo. Siya may utos, parang niyuyurakan mo. Wala kang respeto kay Kristo. Parang magulang, sinasabihan ka na, ay matigas ang ulo mo, ay niyuyurakan mo ang iyong magulang. Sinasabihan ka na, huwag kang magbulakbul sa klase. Bulakbul ka pa rin ng bulakbul. Talagang wala kang respeto sa magulang mo. Tahasang nilalabag mo ang kanyang ipinag-uutos. Ay gaano pa kaya ang Diyos? Ay dear brothers and sisters. Ayan o. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Ito po kasi sinasabi doon sa mga nabautismuhan na. Sa mga nabautismuhan na. Ano po ang sinasabi kong bautismo? Yung bautismo ng Biblia. Kasi po may bautismo ng Biblia. Ito po sinasabi. May bautismo po ang Biblia eh. Pag nabautismohan ka na, alam po ninyo, dito sa atin, bago ko kayo bautismohan, katakot-takot na aral muna ituturo eh. Kasi hindi po pwedeng bautismohan ng walang turo ng salita ng Diyos. Taklat po ng Mateo chapter 28. Sa verse 19, ito po sinasabi, 19-20. Ang tabi po rito, 19-20. Yan, Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito po ang requirement sa pagbibinyag. Verse 20. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng kautusan, sinasabi. During the baptism, kailangan ituro lahat. Ayan, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Yung lahat ng kautusan ni Kristo dapat ituro. And then bautism. Re-receive natin ang Holy Spirit. Nilinis na kayo ng salita ng Diyos. At narito ako'y sumas sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hindi naman tayo hinihiwalayan ni Kristo eh. Nasa langit nga siya. Pero ang sabi niya, at ako'y sumas sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tayong lahat na tinawag ni Kristo, inaalagaan niya. At yung pwedeng magbautismo, kailangan marunong magturo ng salita ng Diyos. At sabi rito sa mga apostoles po ang kaharap dito ni Kristo eh, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng bagay na iniuutos ko sa inyo. Isa po yung utos ng Panginoon sa mga nagbibinyag. Naturuan muna ang kanyang bibinyagan ng lahat ng kautusan ni Kristo. At pagkatapos noon, kasama na natin si Kristong lalakad sa ating buhay. Now, matagal-tagal na rin tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon kayo'y napaliguan ng salita ng Diyos. Born again na kayo. Dahil kayo naging born again sa salita ng Diyos.
bubuhusan naman kayo ng tubig, ilulubog kayo sa tubig upang tanggapin ninyo ang banal na Espiritu Santo. Chapter 2, verse 38 ng Gawa. Tama po ba ang ginagawa natin ayon sa salita ng Diyos? Hindi pa ako nagbibinyag sa inyo, pero kayo'y inaaralan. Kasi utos dito, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin. Ay sino po ba ang qualified na magbinyag? Kundi yung nagtuturo ng lahat ng kautusan ni Kristo. At yan po'y ginagawa ko. Darating tayo sa pagbibinyag. Ngayon, pag nabinyagan ka na, huwag ka na maggagawa ng mga mortal sin. Habang hindi ka pa nabibinyagan, medyo meron pang grace period sa iyo. Pero pag nabinyagan ka na, ibang usapan na yon, my dear brothers and sisters. Kasi kinakalaban mo na ang Espiritu ng Panginoon ay yung tinanggap. Huwag ka na magkakasala. At kung nabigla ka, okay, may kapatawaran naman kung hindi mo talaga sinasadya. So yan po, my dear brothers and sisters, hindi naman tayo nananakot. Balikan ko nga uli yung binasa ni Brother Randy dito. Ang sabi po rito ay sa aklat po ng Galatia chapter 5 verse 1, pinalaya tayo. Yan. Galatia chapter 5 verse 1. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. So, yan po, tayo pala pinalaya. Saan tayo pinalaya? Sa kasalanan. Yan po ang pagpapalaya ni Kristo, sa kasalanan tayo pinalaya. Kaya nga ang utos niya, huwag na tayong paalipin pa muli. Oh. Yung pong paraan ng kanyang pagliligtas, nakalagay po yun sa aklat ng Efeso, chapter 2, verse 1 and the following. Ito po, babasahin ko. Ganito po tayo bago tayo tumanggap ng kaligtasan at kalayaan mula sa ating Panginoon Jesucristo. Ganito po tayo. At kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Alam po ninyo, my dear brothers and sisters, yung po pala taong namumuhay sa kasalanan ay spiritually patay. Ayan. At hindi po naman natin maitatanggi tayong lahat ay ganyan nung una. Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayo po kasi alipin ng espiritu ng hangin. Yung espiritu po ng hangin, yan po yung mga demonyo na kuminsan nag-uudyok sa tao, sa atin. At marami po sa atin namumuhay ayon sa ganyan. Ayan, sa verse 3, sa gitna ng mga yaon. Tayo nasa kadiliman dahil tayong lahat tad-tad ng mga chismis dito, chismis doon. Galit dito, galit doon. Kasi yung galit po yan para ka nang pumapatay na iyong kapwa pag galit ka. Galit dito, galit doon, puot na puot ka. Hindi ka makapagpatawad sa iyong manugang, sa iyong biyenan, kung ano-ano mga pinagsasabi mo. Masamang-masama ang mga tao sa iyong paligid. Sari-sari. Gumagawa ka, ikaw'y nagsasamantala sa iyong kapwa, nanloloko ka, nandadaya ka. Ganyan po yung ating buhay. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang pita ng laman, nakikiapid, nakangaliwa, kumakanan, kumakaliwa, ganyan. Hindi ko alam kung merong kanan, pero narinig ko kaliwa. Nanakaw, nandaraya. Ayan. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nabubuhay sa kahalayan. Puro kahalayan ang laman ng isip, ng ating paningin, ng ating laman, na ating ginagawa ang pita ng laman, kung anong hilig ng laman, ay yun ang ating ginagawa. At pag-iisip na tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. So parang ito'y kumakatawan sa lahat ng tao.
Ngayon, dumating ang pagliligtas sa verse 4. Ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, bagaman tayo'y mga patay. Ang meaning po ng patay dito sa Biblia, ikaw ay tad ng kasalanan, ikaw ay gumagawa ng kahalayan, ng masama, lahat ng masama. Bagaman tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Naligtas tayo hindi bunga ng ating mabubuting gawa. Bumaba si Kristo, yung hindi natin magawa at hindi tayo makapasa sa pamantayan ng Diyos, siyang gumawa sa tuktok ng Kalbaryo. Kaya nga ang daing ni Kristo, nung daladalan niya sa balikat yung mga kasalanan natin, ang sabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Si Kristo naman hindi pinababayaan ng Diyos, pero nung on that particular hour, sinabi ni Kristo, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Kasi po, nung mga time at oras na yon, dala-dala ni Kristo yung ating lahat ng kasalanan. Kaya yun po, dumating ang pagliligtas. Ngunit palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, bagaman tayo'y mga patay sa ating mga kasalanan, binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Yung po yung biyaya na dala ni Kristo nung sinabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Yung po ang biyaya ng pagliligtas ni Kristo. On that particular hour ay dala-dala niya lahat ng ating mga kasalanan. At sa kanyang pagdadala at pagbubuwis ng kanyang sariling buhay, nabayaran niya ang lahat ng ating mga kasalanang nakapatong sa kanyang balikat nung kanyang kapanahonang siya'y naghihirap. Yun po ay grasya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi natin kaya iligtas ang ating sarili on that particular hour. Pero gumawa ang Diyos ng paraan sa pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak. Tayo'y naligtas dahil sa biyaya. Ayan. At sa verse 6, at tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Aba, talagang puting-puti tayo. Napakaputi natin talaga. Kapag tinanggap mo na si Kristo Jesus, talaga ikaw ay sumunod sa kanyang aral, kaya kang paputiin ng puting-puti ang iyong pagkatao. Upang sa panahong darating may hayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. At sa verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ganyan po tayo pinalaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ngayon, sa Galatia chapter 5 verse 1 na binasa ni kapatid na Randy, Galatia chapter 5 verse 1, ayan. Ngayon pinalaya ka na ni Kristo. Dinalanan niya lahat tayong kasalanan. Ito naman ang sabi ni St. Paul sa kanyang sulat sa mga tiga-Galatia. Sa kalayaan, pinalaya ka tayo ni Kristo. Yun po, yung una kong binasa, ganun tayo pinalaya ni Kristo. Dinalan niya lahat ang ating kasalanan. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Magsitibay nga kayo. Kinakailangan pala tayo maging matibay sa harap ng mga pagsubok at sa harap ng kasalanan. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pagkaalipin. Anong pagkaalipin? Pagkaalipin sa kasalanan. Pagtibayin natin. Paano tayo titibay? Paano tayo titibay sa pagharap sa kasalanan? Ganito po, itinuturo din ng ating Panginoon Jesucristo ang pagtibay. Ito po. Ganito po ang pagpapatibay. Nasaan ba yun? Aklat ng Colosas, chapter 3. Ganito po.
Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ito po ang pampatibay. Sa halip ng isipan mo sa mga makamundong bagay, ituon natin sa mga maka-espiritual na bagay ang ating isipan. Huwag sa pakikiapid, huwag sa pagnanakaw, huwag sa pangangalunya. Huwag natin diyan iukol yan. Kung kayo ngayon muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo mga bagay na nangasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Yun ang hahanapin natin. Yung mga bagay nasa itaas. Pero nasa pahina ng Biblia yon, yung mga bagay na nasa itaas. At yun po yung mga utos ni Kristo. Ilagak ninyo yung pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Huwag puro pagpapayaman ang nasa sa isipan natin. Huwag puro pagsusugal at pambababay ang ating isa-isip. Ang isa-isip natin ay yung mga bagay na ikabubuti ng ating kaluluwa, ng ating katawan. Ayan, eto po, sapagkat tayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo. Ayan po, itaas natin sa verse 12 kung ano yung mga dapat nating gawain. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal, minamahal ng isang pusong mahabagin. Yan po ang dapat natin ibihis. Diyan tayo mananatili. Panindigan natin ang kalayaan na tinanggap natin kay Kristo, kalayaan sa kasalanan. Ito naman ngayon ang paninindigan natin. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Mangagtiisan kayo sa isa't isa, mangagpatawaran kayo sa isa. Ganito po tayo mananatili sa kalayaan. Ito po ang paraan ng pananatili sa kalayaan. Mangagtiisan kayo sa isa't isa, mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man na may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At sa ibabaw ng lahat na ito, ay mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Yan po, enumerate niya yung kung paano tayo mananatili sa kalayaang iginawad ni Kristo. Meron tayong tungkulin at gawain na dapat nating gampanan. At yan po ang pananatili sa pananatili sa ating Panginoon Jesucristo. Magbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos sa mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin, kagandahan loob, ng kababaan, ng kaamuan, pagpapahinuhod. Mangagtiisan kayo sa isa't isa, mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din naman ang inyong gawin. At sa ibabaw ng lahat ng ito, mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Dapat gagawin natin ang lahat ng mga bagay na yun, bunga ng ating pag-ibig sa Diyos at bunga ng ating pag-ibig sa ating kapwa. At sa verse 15, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y mangagpasalamat. Ayan. Ayan. At sa verse 16, ito ang pagkatawag sa atin na dapat tayong manatili sa kalayaan. Manahan nawang sagana sa inyong salita ni Kristo, yung ebanghelyo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan, mangagpaalalahanan sa isa't isa. Ito po ang ginagawa natin, pinapaalaala ko sa inyo ang salita ng Diyos. Mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at mga himno, yung mga awit na pang-espiritual at mga awit na ukol sa espiritu. Magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso. Ayan, no? Ayan.
magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso. Yan po ay mga dapat nating panatilihin sa ating buhay. O babasa pa po ako kung paano nung dapat nating gawing panatilihan. Sa aklat po ng Efeso chapter 4, verse 22. Ito po. Verse 22. Yan. 21. Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanan na kay Jesus, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao. Iiwan na natin yun, yung mga pagchichismis, pagsusugang, pagtutongit, kung ano mang mga madyong, kung ano mang mga bagay, pambababae, pagnanakaw, kung ano man. At inyong iwan tungkol sa inyong paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ng dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa kahalayan ng pagdaraya. At kayo'y mga bago sa espiritu ng pag-iisip. Yung pag-iisip po natin, powerful yun eh. Kung saan yan nakalagay, nandun yung ating diyan po nagaganap ang kasalanan. At kayo'y mga bihis, ay ito po ang dapat nating panatilihan. Na kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran. Ang katuwiran po yung mga kautusan ng Diyos. Yan po ang katuwiran. At sa kabanalan ng katotohanan. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan, magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa sapagkat tayo'y mga sangkap sa isa't isa sa atin. Kung kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Ni bigyang daan man ng dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal na igawang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig. Kahit pala yung mga pagmumura nating masama, yung mga kung ano-anong mahahalay at masasamang salita, ay pinagbabawal ng Diyos po yan. Yan po ay paraan na panatiliin natin ang kalayaang tinanggap natin kay Kristo Jesus. Galatia chapter 5 verse 1. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu ng Diyos na sa Kanya'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Tinatanggap po ng mga bininyagan ang Espiritu Santo na siyang lakas katatagan ng isang Kristiyano. Ang lahat ng kapaitan, kagalitan, pagkaalit, kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo. Pati ang lahat ng masasamang akala. Kung minsan po kasi lampas yung ating isipan sa aktwal na nangyayari sa buhay. Marami tayong mga maling akala sa ating kapwa. Huwag nating isaksak sa isipan ng mga maling akala. Ang isaksak natin ay ang kalinisan ng ating isipan at ang kalinisan yan ay nakasalalay sa salita ng Diyos. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin na mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo Jesus. Habang tayo po'y nagpapatawad sa ating kapwa, sa mga nagkakasala sa atin, tayo naman ay kasabay na pinatatawad ng Diyos. Mas ikaw ay mapagpatawad sa iyong kapwa, mas na maraming kapatawaran ng tinatanggap mo mula sa Diyos. Magpatawad ka at ikaw ay patatawarin din niya. Yan po ang garantiya ng banal na kasulatan
na ikaw ay tunay na pinatawad ng Diyos kapag ikaw ay natutong magpatawad. So my dear brothers and sisters, napakaraming mga aral ng banal na kasulatan na talagang magpapaganda ng ating buhay. Ayan po, ito po, yan binasa. Sa kalayaan ay pinalaya kayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Ayan po, kailangan pong tayo ay para maging ganap na laya, ay hubarin natin yung ating dating pagkatao. Sa tulong po ng Diyos yan. At isuot natin ang isang bagong tao. At yan po ay ang mga aral ni Kristo. 3:7 ng Kolosas, ayan. Ayan. Na inyong nilakaran ng una nang kayo na bubuhay pa sa mga bagay nito. Dapat ngayon inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Galit, kapuotan, paghihinala, panungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kanyang mga gawa. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkataon ng pagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kanya. Dooy hindi maaari magkaroon ng Grego, pantay-pantay na po tayo rito. Mga bihis nga kayo gaya ng mga hinirang sa mga banal na minamahal ng isang pusong mahabagi. Yan nga po yung ini-enumerate ko kanina. Diyan po tayo mananatili. Kaya my dear brothers and sisters, napakaganda yung iniaral ni Brother Randy. At sa verse 13, sapagkat inyong ayon sa Galatia 5:13, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag, sapagkat mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, at huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mangaglingkurang kayo. Pinalaya nga tayo, my dear brothers and sisters, sa kasalanan. Saan naman tayo ngayon magpapabilanggo? Tayo ngayon ay bibilanggo at pasasako kay Kristo Jesus. At ang pagpapasakop sa ating Panginoong Jesucristo ay pagsunod. Sakupin tayo ng kanyang mga banal na salita na pang-araw-araw na buhay. Lagi natin pagnilayan ng kanyang banal na salita at maging bahagi ng ating buhay. At sa pamamagitan nito ay ating tatanggapin ang napakagandang regalo ng Diyos. At yun ay yung buhay na walang hanggan. Ito. So my dear brothers and sisters, hanggang dito na lamang ako may babahagi sa inyo sapagkat baka makapagsimula na naman ako ng another na namang topiko ay masyado tayong matatagalan. Gayunman, gusto ko na ang lahat ng mga salita na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay magrema. Sabi nga ng iba'y magrema sa ating mga kaisipan at sa ating puso. Sapagkat bawat salita po ng salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Mas matalas pa ito sa isang tabak na magkabilay talim. Kayang baguhin ang kahit na sino mang tao. Ganong katigas man ang kanyang kalooban, kayang palambutin. Ang pusong bato, ayon sa banal na kasulatan, Ezekiel 26:36 yata yon. Ang pusong bato ay kaya niyang palitan ng pusong laman na handang manindigan at manatili sa mga aral ng ating Panginoong Hesukristo. Pusong laman na marunong mahabag sa kanyang kapwa, marunong umunawa sa kanyang kapwa, at marunong pasakop sa Diyos na dakila upang tayo ay mahubog niya sa pamamagitan ng pusong lamang ito na kanyang ipinagkaloob sa atin sa isang landas na maaliwalas ng ating buhay. At binigyan niya tayo ng daan at landas na dapat nating lakarin, na ito ang dapat nating sundin sa araw-araw. Efeso chapter 2 verse 10, ito po sinasabi, my dear brothers and sisters,
sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Hindi pa tayo isinisilang, my dear brothers and sisters. Ang mga propeta, ang mga banal na tao ay nagsilakad na sa landas na ito na ipinagkaloob ng ating Panginoon Jesucristo. Sila'y naging karapat-dapat dahil sila'y pinalaya ng grasya ng Diyos at sila'y patuloy na lumakad sa landas na ipinagkaloob sa Kanya. Inihanda na ito ng Diyos na ito'y nilakaran ng mga apostoles, ng mga dakilang tao at Kristiyano na lumakad ng buong katapatan sa Ebanghelyo ni Kristo, at ito ring Ebanghelyong ito ang ninanais niya na ating lakaran upang tayong lahat na Kanyang tinawag ay magkasama-sama sa isang dako sa buhay na walang hanggan, sa piling ng ating dakilang Ama sa langit at ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y naghimulaan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Purihin ka sa awit, tataas ang aking tinig. Tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian.
bukas ang aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, dakilaan mo'y di mapapantayan. Dakilaan mo'y di mapapantayan. Dakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa successful na itong gawain namin na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa inyong paggabay sa amin, Panginoon, sa pagproteksyon ninyo sa amin, Lord. Maraming salamat po, Lord. At ako po yung nagpapasalamat sa muli na naman naming pagsama-sama ng aking mga kapatid dito, Panginoon, sa Church of God in Christ Jesus, Lord, sa pagbibigay niyo sa amin ng magandang kalusugan, Panginoon, at sa lahat ng mga biyaya, Lord. Maraming salamat, Lord. Patawarin niyo rin po ako, Panginoon, sa lahat ng mga pagkakasala na aking nagawa, Panginoon. Humingi po ako ng kapatawaran, Panginoon. Lord, itinataas ko po sa inyo itong aming gawain, Panginoon, na naway magtuloy-tuloy, Panginoon, ang aming samba, Panginoon, at pakikinig ng inyong mga banal na salita, Lord. At bigyan niyo po kami, Panginoon, ng lakas ng loob, Panginoon, na makapagbigay ng aming mga tulong, Panginoon, sa aming kapwa, Lord. At maraming salamat, Lord, sa lahat ng mga nagsusubscribe dito, Panginoon, sa lahat ng mga nakikinig dito, Panginoon, sa lahat ng partisipasyon sa gawain ito. Maraming salamat. Naway maisa puso natin lahat ang ating napapakinggan na mga banal na salita, Panginoon, sa mga kapatid, sa pamamagitan ni Brother Albert. At itinataas ko rin po, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, naway matigil na po, Panginoon, ang mga pagbabaha, ang mga nasalanta po, Lord, sa mga lindol, sa mga sunog, Panginoon, sa lahat ng mga kalamidad, Panginoon, na naranasan nila, Panginoon. Naway, kayo na po ang bahala, Lord, na gumabay at promoteksyon sa lahat, Panginoon, upang maibsan po ang kanilang mga nararamdaman, Lord. At itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mga taong mga nagugutom, Panginoon, naway maibsan po, Panginoon, ang kanilang mga nararamdaman, Panginoon, nagutom, Lord, sa pamamagitan ninyo, Panginoon. Ang lahat ng may mga karamdaman, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, kayo na po ang bahala sa kanilang lahat, Panginoon. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang mga taong naging partisipasyon, Panginoon, sa aming successful, Panginoon, ang mga amo namin, Panginoon, na siyang pinagkukuhanan namin, Lord, ng aming mga ikinabubuhay namin, Panginoon, at isinusuporta namin sa aming mga pamilya, Lord. Kayo, tinataas ko po sila sa inyo, Lord, naway bigyan niyo po sila, Panginoon, ng more blessings, Panginoon. At ang aking mga amo, Panginoon, na malapit na ninyong makakasama, Lord, naway kayo na po ang bahala sa kanilang lahat, Lord, at ako'y nagpapasalamat po, Panginoon, sa pagbibigay ninyo, Panginoon, sa akin, sa kanila, Panginoon, na napakinabangan din namin, Panginoon, ng aking buong pamilya, Lord, at nakatulong din ako sa aking kapwa, Panginoon, sa pamamagitan nila, Lord. Maraming salamat, Lord, sa inyong paggabay, pagproteksyon sa akin, Panginoon, at naway makakita na naman ako, Panginoon, ng panibagong trabaho, Lord, panibagong magiging amo, Panginoon,
upang ako po, Panginoon, ay patuloy-patuloy na makapagbahagi ng mga biyaya, Panginoon, sa aking buong pamilya, Lord, at sa ibang mga tao, Lord, na nangangailangan, Panginoon. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mga kapatid ko dito sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon, lahat ng mga mga partisipasyon sa gawain ito, Lord, lahat ng mga nagsusubscribe, Panginoon, ang lahat ng mga nakikinig, Panginoon, itinataas ko na po sa inyo lahat, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa aming lahat, Panginoon, na magbigay ng good health lagi, Panginoon. Pati na po, Lord, sa aming buong pamilya, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon. At nagpapasalamat din po ako, Panginoon, lalo na kay Brother Albert sa walang sawang share niya sa amin, Panginoon, ng inyong mga banal na salita, Lord, na naway maisapuso namin lahat, Panginoon, ang lahat ng kanyang mga sinasabi, Panginoon, ang lahat ng aming napapakinggan, Lord. Naway maisapuso namin lahat, Panginoon. At maraming salamat po, Lord, sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aming presidente, Panginoon. Naway bigyan niyo po siya, Panginoon, ng lakas ng loob at mahaba pang buhay, Panginoon. At bigyan niyo pa po siya, Panginoon, ng mas marami pang kaalaman, Panginoon, upang magampanan niya lahat, Panginoon, ang kanyang tungkulin sa aming bansa, Panginoon. Kasama na po, Panginoon, ang kanyang yung mga kasama niya sa gobyerno, Panginoon. Bigyan niyo po sila lahat, Panginoon, ng mga kaalaman at lakas ng loob, Panginoon, na naway maalis na po, Panginoon, ang lahat ng mga kurakot sa aming bansa, Panginoon, upang mapaganda po, Lord, ang takbo ng pamumuhay ng aming mga kababayan, Lord. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon, sa lahat ng pagmamahal ninyo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. At naway palagi nyo kaming bigyan ng good health, Panginoon. Lahat kami dito sa Church of God in Christ Jesus, Lord, at sa lahat ng mga nagsusubscribe, sa lahat ng mga nakikinig, at sa lahat ng aming pamilya, Panginoon, lalong-lalo na ang mga pamilya namin sa Pilipinas, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' mighty name I pray. Amen.